Umiinit ang talakayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan matapos ilahad ng Commission on Audit ang umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Habang iginiit naman ng depensa na hindi pa sapat ang mga dokumentong iniharap upang patunayan ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Sa pagtestigo ni COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Sailin May del Campo, sinabi niyang naglabas ang COA ng 73.28 milyong piso na Notice of Disallowance para sa confidential funds na ginamit ng Office of the Vice President mula December 13 to 31, 2022. Ayon kay Del Campo, hindi nakapagpakita ang OVP ng sapat na dokumento na nagpapatunay sa tagumpay ng intel gathering gamit ang confidential funds. Kabilang din sa na-disallow ang 69.78 million pesos na ginamit sa pagbili ng mga mesa, upuan, desktop computer at printer. Sinabi ng auditor na hindi na ipaliwanag kung paano raw direktang nauugnay ang mga ito sa pondo. Anong mga kailangan i-submit na dokumento by way of para explain kung saan ginamit tong tables and chairs, laptop, tsaka anong hinahanap ninyo sa post-audit? Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya. At anong kailangan na dokumento? And since this pertains po sa as purchases, dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po. Okay. Sa pag-evaluate mo nitong dokumentong sinubmit ng Office of the Vice President, meron ba yung mga official receipts, sales invoice na sinubmit? Wala po. Gayunman hindi pa pinalang usapin sa COA. Ayon sa auditor, umapil ang OVP laban sa disallowance. Naghain din ang OVP ng motion for reconsideration na nakabinbin pa ang resolusyon. Kaya sa panig ng depensa, iginiit ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na ang authenticity at kabuluhan ng mga acknowledgement receipts ay dapat pa ring suriin ng impeachment court. Tinutulan ng depensa ang pangangailangang paghambingin muna ng dalawang panig ang kanilang mga kopya ng mahigit 4,000 acknowledgement receipts bago gamitin ang mga ito bilang ebidensya. Ayon kay Ferrer, kahit gamitin ng prosekusyon ang mga kopya ng dokumento ng depensa, hindi nito otomatikong mapapatunayang competent ang witness na kumilala at magpatunay sa mga dokumentong naturan. First of all, that's the authenticity of the exhibits is something it's something that the court will have to decide. And the court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence. Now, we did not stipulate here in open court that the witness is competent to identify the exhibits, Your Honor, kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Samantala, ipinakita rin ng prosecution ang ilang acknowledgement receipts na may mga pangalang tila kahawig ng pangalan ng ilang public figures. Gayon din ang mga kontrobersyal na pangalan. Kabilang sa listahan, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Diane Maple David, at John Lapid Jr. Sa huli, ipinag-utos si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na isumite na magkabilang panig ang kanilang mga kopya ng acknowledgement receipts sa korte upang ang mga senator judges na mismo ang magpaghambing sa mga dokumento. Mamaya ay ang depensa naman ang magko-cross-examine sa testigo. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi pa pinal ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit dahil mayroon pang motion for reconsideration. Samantala, DOJ nagsampa ng kaso kay VP Sara. Ayon kay Attorney Michael Powa ng depensa, may 180 days ang OVP para maghain ng motion for reconsideration. Kaya inaasahan niyang hanggang Oktubre pa ang deadline. Dagdag pa ng depensa na may mga remedyo pa ang OVP upang iapila at posible pa ngang mapawalang bisa ang COA disallowance.
Binigyan din niya ang credit notice ng Department of Education para sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Attorney Poa, nangangahulugan na ang credit notice matapos suriin ng COA ay pinayagan sa audit para sa paggamit ng pondo dahil wala itong nakitang problema. At ang sinasabi lang natin, actually hindi to first time Matagal na naming sinasabi na may credit notice yung DepEd. It's just hindi siya na-highlight, and buti na lang na-highlight na rin kanina through yung testigo kung ano pa talaga yung status ng confidential funds ng DepEd na meron nga siyang credit notice. Samantala, nagsampa ang Department of Justice ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ito ng kanyang mga pahayag nitong Nobyembre kung saan sinabi ng bise na may kinausap na siya para kay President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon sa DOJ, ito rin ang parehong kaso na isinangguni ng National Bureau of Investigation at isa sa mga aligasyon ngayon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inirekomenda ng mga prosecutor ang 120,000 pesos na piyansa. Halos 5 milyong piso ang multang ipinataw ng DOLE kay former Ateneo basketball coach Tab Baldwin at sa Ateneo de Manila University. May kaugnay din itong rekomendasyon para sa posibleng deportation ni Baldwin. Alamin yan sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. 4.9 million pesos ang admin fine ipinataw ng Department of Labor and Employment kay former Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at sa Ateneo de Manila University. Kaugnay ito ng violation sa mga requirement para sa mga dayuhan nagtatrabaho sa bansa. Ayon sa DOLE, jointly and solidarily liable si Baldwin at Ateneo sa multa dahil sa pagkabigong kumuha ng Certificate of Exemption. Napag-alamanan noong February 10, 2025, dapat nakakuha na ng Certificate of Exemption sa ilalim ng DOLE Department Order No. 248 si Baldwin, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho para sa Ateneo hanggang June 14, 2026, isang araw bago siya nag-resign. Kabuang 490 days ang binilang ng DOLE na non-compliance. Dahil dito, 10,000 pesos ang multa sa bawat araw, kaya umabot ng halos 5 milyon ang halaga na kailangan bayaran sa loob ng 30 araw. May hiwalay pang 10,000 pesos na multa kay Baldwin dahil wala siyang valid alien employment permit. Ayon sa DOLE, nagtrabaho si Baldwin para sa Ateneo nang walang permit mula December 2015 hanggang September 28, 2016. Mas pinabigat pa ng DOLE ang penalty kasunod ang pagkamatay ng 2 Ateneo student athletes na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Nadili sa umano'y isang training activity. Noong Hulyo, inirekomenda ng CIDG ang pagsasampa ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide charges laban kay Baldwin at 8 iba pa. Samantala, inirefer din ng DOLE sa Bureau of Immigration ang kaso ni Baldwin para sa summary deportation proceedings. Sa pahayag naman Ateneo, sinabi nitong natanggap na nito ang DOLE order at pinag-aaralan na ito ng university legal team. Gagawa sila ng nararapat na hakbang sa oras na matapos na ang pag-review. Michelle Guillam para sa All TV News, Channel 2. Susunod sa mga balita sa probinsya, mala Fast and the Furious na eksena na kuhanan sa Zamboanga City dahil sa itinakbong isang sakong bigas. At viral, isang basketball court sa Laguna naging instant swimming pool sa epekto ng malakas na ulan. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.